Manungan pakitaan man, kinapintas di kabakiran, nais istorya anti kaadwan. Ang lupa ay hindi lang isang lugar para sa mga katutubong Pilipino. Ito ay ang kanilang buhay, kultura at tahanan. Upang sila ay maprotektahan, nilikha ng pamahalaan ang Republic Act 8371 na kinilala bilang IPRALO. Sariling desisyon sa komunidad, pantay na oportunidad at pangangalaga sa kanilang kultura. Mga karapatan sa ancestral domains at lands. Ang unang karapatan ay ang karapatan sa lupang ninuno o ancestral domains. Ibig sabihin, may karapatan ang mga katutubo na ariin, gamitin at pangalagaan ang kanilang minanang lupa mula sa kanilang mga ninuno. Dalawang karapatan ay ang karapatan sa sariling pamamahala. May kapangyarihan ang mga katutubo na magdesisyon para sa kanilang komunidad ayon sa kanilang kaugalian at tradisyon. Ang ikatlong karapatan ay ang karapatan sa panlipunang katarungan at karapatang pantao. Dapat silang bigyan ng pantay na oportunidad sa edukasyon, trabaho at serbisyong panlipunan. Ang karapatan sa cultural integrity. Ang cultural integrity ay tumutukoy sa karapatan ng mga katutubo na mapanatili at maprotektahan ang kanilang kultura, tradisyon, wika at paniniwala. Kinikilala ng batas ang kanilang kultura ay mahalagang bahagi ng pambansang pagkakakilanlan. Pinahahalagahan ang kanilang karapatang ipagpatuloy ang kanilang mga kaugalian at ipasa ito sa susunod na henerasyon. Layunin ng batas na maiwasan ang pagkawala o pagkalimot sa kanilang kultura dahil ito ay igagalang sa loob ng lupa. Sa kabuuan, ang apat na pangunahing karapatan sa ilalim ng RA 8371 ay hindi lamang simpleng listahan ng mga probisyon sa batas. Ang mga ito ay malinaw na patunay na kinikilala ng ating bansa ang kahalagahan ng mga katutubong Pilipino at ang kanilang natatanging papel sa ating kasaysayan at lipunan. Ang karapatan sa ancestral domains at lands ay nagbibigay diin na ang lupang ninuno ay hindi basta ari-arian lamang. Ito ay simbolo ng kanilang pinagmulan, kultura at pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, napapanatili ang kanilang koneksyon sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Ang karapatan sa sariling pamamahala at kapangyarihan naman ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang kakayahang magdesisyon para sa kanilang sarili. Kinikilala na ang kanilang mga tradisyonal na sistema at pamumuno ay mahalaga at dapat igalang. Ito ay isang hakbang upang palakasin ang kanilang boses sa mga usaping may kinalaman sa kanilang komunidad at kinabukasan. Samantala, ang karapatan sa katarungang panlipunan at karapatang pantao ay nagsisiguro na sila ay may pantay na pagtingin at proteksyon sa ilalim ng batas. Tinitiyak nito na hindi sila dapat makaranas ng diskriminasyon o pang-aabuso at dapat silang mabigyan ng pantay na oportunidad sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang karapatan sa integridad ng kultura ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang wika, paniniwala, tradisyon at kaalaman. Ang kultura ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Ito ay buhay at patuloy na ipinapasa sa susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng proteksyon sa kanilang kultura, napapangalagaan din ang pagkaiba-iba at yaman ng ating bansa. Sa huli, ipinapakita ng apat na karapatang ito na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nakatuon sa ekonomiya o modernisasyon. Ang tunay na pag-unlad ay yaong may kasamang paggalang sa dignidad, indidad at karapatan ng bawat mamamayan. Ang pag-unawa at pagrespeto sa apat na pangunahing karapatan ng mga katutubong Pilipino
ay isang mahalagang hakbang tungo sa makatarungan, inklusibo at maunlad na bansa